ang cable car na naglambitin matapos na maputol yung kable nito. Mangyayari itong lahat sa Pakistan na napapaligiran ng mga kagubatan at mga kabundukan. Lalayo yung mga bahay sa madalas na mga pinupuntahan, kaya naman gumagamit nga sila ng cable car para mapabilis yung pag-travel nila. Karamihan sa mga gumagamit ito ay mga estudyante dahil kung maglalakad nga sila pababa ng bundok papunta nga doon sa school nila, aabutin sila ng halos 2 oras kumpara tuwing nakasakay nga sila sa cable car na ilang minuto lang tapos hindi pa sila pagod. Pero ayun lang, hindi nga maganda yung pagkakagawa dito na luma na and puno na nga ng kalawang and isang araw, bibigay nga yung cable car na to. August 22, 2023, sumakay ang 8 tao sa loob ng isang cable car kabilang ang 6 na mga bata at sa kalagitnaan nga ng biyahe, bigla ang naputol yung 2 kable kung saan nga ito nakasabit. Pagilid nga ito agad at mabuti na nga lang, hindi nga naputol yung lahat ng kable. Taas na halos 1,000 feet, takot na takot yung mga nakasakay nga dito kasi nga nakalambitin yung sinasakyan nila eh. Lalo na't marupok na nga rin yung cable car na ito so may chance na anytime pwede na nga lang itong biglaang bumagsak kasama yung mga nakasakay nga doon sa loob. Agad naman ding umaksyon yung mga nakakita and humingi nga sila agad ng tulong pero hindi nga ito magiging madali. 4 hours later, may dumating na mga military helicopters pero dahil nga sa sobrang lakas ng hangin, nahirapan nga din silang kunin yung mga nasa loob nga ng cable car. Dagdag mo pang pwede ngang tumama yung propeller ng helicopter doon sa nakasabit na nga lang na cable car or baka mamaya sa sobrang lakas nga ng hangin galing sa helicopter maalog nga yung cable car and mahulog nga ito. Luckily, may na-rescue naman silang isang bata pero dahil nga sa sobrang lakas ng hangin, isa nga lang yung nakuha nila. Ito pa nga yung nasa loob at dahil mas tumidilim na nga, mas lalong nag-aalala nga yung mga tao doon sa mga naiwan. Kasi paano sila makakatulog na anytime pwedeng bumagsak yung cable car kasama yung 7 nakasakay pa nga doon. Kaya naman dahil dito, ilang zipline experts and rescuers ang bumuo ng isang pulley or cable system kung saan dahan-dahan na nga lang nilang hahatakin na lang sa kable yung mga sakay nito pa isa-isa. Kabuuan, umabot ng mahigit 16 hours silang nakalambitin doon and eventually, nakuha din namang silang lahat ng ligtas. Takot na takot nga yung mga sakay nito pero at least 'di ba, walang buhay na natapos. Ayun pa nga doon sa isang batang nakaligtas, I thought it was my last day and I will be no more. Meron pa ang isang nagsabi ng, God has granted me a second life. Tapos ang insidente, agad namang kinwestiyon yung lack of means ng maayos na transportation nga sa lugar nila. Di lang dahil sa mga bulok na mga cable car and karamihan nga mga makeshift lang, kundi dahil wala din daw silang maayos na mga kalsada eh. Bakit daw walang maayos na way or daanan nga para sa mga tao and kailangan pa nilang isugal yung buhay nila sa araw-araw sa pagsakay sa mga cable car na ito. Di na rin naman bago sa kaalaman ng karamihan na hindi rin naman talaga maayos yung sistema and gobyerno nga nila lalo na sa usapin ng mga proyekto and mga pera kaya hindi na rin nakakagulat na may mga ganitong pangyayari sa kanila eh. Katunayan, para nga mabigyan ng atensyon ng problema na ito, ginawan pa nga ito ng documentary na Hanging by a Wire. Ayon sa tatay ng isa sa mga batang nailigtas, to see your child hanging in the air like that, it's probably one of the worst sights and being so helpless to do anything about it. Yun, sana umaksyon yung gobyerno nila sa ganitong problema kasi kawawa din yung mga taong nasasakupan ng gobyerno nila katulad nga nito na para din sa atin 'di ba na imbes na magtrabaho nga yung mga opisyal para sa mga tao, inuuna nga nila yung sariling magigain nila at napupunta nga yung pera sa mga proyekto, yung mga buwis natin sa mga wala namang kabuluhang bagay. So ayun, para sa gobyerno nila and sa atin, be better na lang talaga. Yun lang. Thank you.